Isang pirasong papel ang pumatay sa aking mga pangarap. Habang daladala ko sa aking sinapupunan ang bunga ng aming sumpaan, tinalikuran ako ni Koji para sa luho at ibang babae. Akala nila ang isang hamak na asawa ay mananatiling luhaan sa dusa. Hindi nila alam, ang babaeng itinapon nila sa ulan ay ang reynang wawasak sa kanilang palasyo ng kasinungalingan. Magsisimula na ang aking pagbangon. Sino nga ba ang tunay na talunan? Pirumahan mo na yan, Sayuri. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon. Tapos na tayo. Ang boses ni Koji ay kasing lamig ng hanging amihan, ngunit mas matalas pa sa anumang patalim na bumaon sa dibdib ni Sayuri. Ang mga salitang yon ay hindi man lamang nagmula sa isang taong nangako ng habambuhay na pagsasama sa harap ng dambana. Wala itong bahid ng pag-aalinlangan, wala ring bakas ng awa. Dahan-dahang ibinaba ni Sayuri ang hawak niyang tray. Sa ibabaw nito ay ang paboritong luto ni Koji. Ang beef stew na 4 na oras niyang matiyagang sinalang sa apoy. Kahit pa kumakapit ang pagod sa kanyang likuran dahil sa 6 na buwang dinadala sa kanyang sinapupunan. Ang mesa ay napapalamutian ng mga kandila at isang maliit na cake na may nakasulat na Happy Ikapitong Anniversary. Ang bawat detalye ng gabing iyon ay binuo ni Sayuri ng may pagmamahal, sa pag-asang ang init ng tahanan ay sapat na upang bawiin ang nanlalamig na asawa. Ngunit ang puting papel na inihagis ni Koji sa ibabaw ng hapag ay tila isang lason na pumatay sa bawat liwanag ng kandila sa silid. Koji, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Sayuri ay halos isang bulong, nanginginig at tila mawawalan ng hininga. Mag-aanibersaryo tayo at ang baby, malapit na siyang isilang. Iyon na nga ang problema sa Yuri, sagot ni Koji habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Hindi man lang tinitingnan ang namamagang mga mata ng asawa. You've become a burden. Tingnan mo ang sarili mo. You're always tired. Always smells like onions and sweat. Hindi mo na kayang sabayan ang buhay ko. Mika can give me the life and the connections I need. She makes me feel alive. Hindi tulad mo na parang isang anino na lang dito sa bahay. Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw ang isang babae. Si Mika. Nakasuot ito ng pulang bestida na hapit sa kanyang katawan. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay agad na lumunod sa amoy ng nilutong pagkain ni Sayuri. Ngumiti siya ng may halong pangungutya habang nakatitig sa malaking tiyan ni Sayuri. Sweetie, don't be so dramatic, sabi ni Mika sa tonong mapangapi. Kahit naman hindi ka pirmahan yan, Koji is already mine. Look at this house, it's so cheap. You don't belong in his future. Just take the money and leave quietly para naman hindi ka na mapahiya. Ang porselanang plato na hawak ni Sayuri ay tuluyang nawalan ng saysay sa kanyang mga kamay. Bumagsak ito at nagkapit piraso sa malamig na sahig. Ang pagkain na pinaghirapan niya ay nakakalat na ngayon sa paanan ng kanyang asawa. Ngunit hindi narinig ni Sayuri ang tunog ng pagkabasag. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila unti-unting nadudurog. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Ang bata, ang inosenteng buhay na walang malay sa kalupitan ng mundong naghihintay sa kanya, ay tila nakikiramdam sa pait na nararanasan ng kanyang ina. Hinawakan ni Sayuri ang kanyang tiyan, pilit na pinapakalma ang sarili, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila malapit ng bumigay. Ang hangin sa loob ng bahay na dati ay puno ng tawanan ay naging siksik sa pananakit. Tumingin si Sayuri kay Koji, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking minahal niya. Ang lalaking pinaglingkuran niya ng walang reklamo. Ang lalaking dahilan kung bakit tinalikuran niya ang marangyang buhay na nakagisnan niya. Ngunit wala siyang nakita, kundi isang banyagang puno ng kasakiman. Pirumahan mo na, Sayuri. Pag-ulit ni Koji.
Ang kanyang tono ay puno ng inis. Wala kang mapapala sa pag-iyak mo. You're just a commoner I picked up from the street. Huwag mong isipin na ang anak na yan ang magliligtas sa'yo. Tumalikod si Koji at inakay si Mika palabas. Iniwan ang kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mga pangarap. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Naiwang mag-isa si Sayuri sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tanging kasama ay ang lamig ng sahig at ang hapdi ng katotohanan. Napatingin siya sa madilim na bintana kung saan ang ulan ay nagsisimula nang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na naglalaro. Isang katanungang puno ng pait at kawalan ng kasiguruhan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong buo ay naging dahilan lamang ng aking pagkaubos? Doon sa gitna ng dilim habang yakap ang kanyang sarili, hindi alam ni Sayuri na ang gabing ito na akala niya ay ang kanyang katapusan, ay ang simula lamang ng isang mahabang paglalakbay patungo sa kanyang muling pagsilang. Ang anino ng isang api at kawawang asawa ay unti-unti nang lalamunin ng kadiliman upang bigyang daan ang pagbangon ng isang reynang matagal na niyang ibinaon sa limot. Lumayas ka na sa pamamahay ko bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Wala ka ng puwang dito sa Yuri. Ang utos ni Koji ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling hibla ng pag-asa ni Sayuri. Hindi pa man natutuyo ang mga luha sa kanyang pisngi mula sa naganap na pagtatapat kanina. Heto, at nahaharap na naman siya sa panibagong hagupit. Ang bahay na itinuring niyang kanlungan sa loob ng 7 taon, ang mga dingding na naging saksi sa kanyang mga dasal para sa kanilang pamilya, ay biglang naging isang banyagang lugar na pilit siyang isinusuka. Koji, parang awa mo na. Gabi na at malakas ang ulan. Pagsusumamo ni Sayuri habang pilit na tumatayo, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa para suportahan ang kanyang bigat. Kahit hanggang bukas lang, isipin mo naman ang kalagayan ko. Ang baby, kailangan niya ng pahinga. Isang matunog na tawa ang narinig mula sa pintuan. Pumasok si Donna Esmeralda, ang biyena ni Sayuri, na may dalang pandidiri sa kanyang mga mata. Huwag mong gamitin ang batang yan para manatili rito, Sayuri. Malay ba namin kung kay Koji nga yan? Sa hirap mong yan, baka kung sino-sino lang ang kinalantari mo para magkapera. Napasinghap si Sayuri sa tindi ng paratang. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na dusa. Mama, paano niyo nagagawang sabihin yan? Alam niyo kung gaano ko minahal ang anak niyo. Ibinigay ko ang lahat. Lahat-lahat. Ibinigay ang lahat. Muling pagtutuya ni Donna Esmeralda. Ang tanging dinala mo sa pamilyang ito ay kamalasan at kahirapan. Look at Mika. She's rich. She's sophisticated. Siya ang nararapat sa anak ko. Hindi ang isang tulad mong amoy kusina at walang silbi. Sa isang iglap, naramdaman ni Sayuri ang mahigpit na pagtulak ni Koji palayo sa pintuan. Hindi man siya nasaktan ng pisikal, ang malamig na pagtrato at kawalan ng malasakit sa kanyang kalagayan ay sapat upang durugin ang natitira niyang pag-asa. Kasunod nito, walang pag-aalinlangang kinuha ni Mika ang isang lumang maleta at inihagis iyon sa labas ng bahay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa basang semento ay tila naging simbolo ng tuluyang pagguho ng buhay na minsang pinangarap ni Sayuri bilang asawa at bahagi ng pamilyang yon. Tahimik siyang napatayo sa ilalim ng ulan, hawak ang natitirang dignidad habang pilit inuunawa kung paano nauwi sa ganoong kalamig ang pagmamahal na dati nilang pinanghahawakan. Wait, sweetie! Wika ni Mika habang nakangisi. Sabay hablot sa maliit na basket na hawak ni Sayuri. Doon nakalagay ang mga puting sando at mga tsinelas na sanggol na ilang buwan ding pinag-ipunan
At pinili ni Sayuri, "You won't be needing these in the streets. Baka mas lalo ka lang mamulubi kung dadalhin mo pa ito." Kinuha ni Mika ang isang pares ng maliit na medyas at itinapon ito sa putikan sa harap ni Sayuri. Ang bawat patak ng ulan na dumadapo sa balat ni Sayuri ay kasing dingit ng yelo. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, habang ang kanyang maleta ay unti-unti nang pinapasok ng tubig. Pinanood niya ang pagsasara ng pinto ng kanilang bahay. Ang bahay na siya mismo ang nagpinta, ang bahay na siya ang naglinis araw-araw. Habang sa loob ay naririnig ang tawanan ni Koji at Mika kasama ang kanyang biyenan. Niyakap ni Sayuri ang kanyang sarili. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa kanyang tiyan sa pagnanais na mabigyan ng kahit kaunting init ang kanyang anak. Ang bawat hakbang niya palayo sa bakod ay puno ng hirap. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga at ang bawat pintig sa kanyang sinapupunan ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. "Anak, patawarin mo si Mami," bulong niya sa gitna ng hagulhol na nilulunod ng tunog ng ulan. "Patawarin mo ako dahil wala akong maibigay na tahanan sa iyo." Habang naglalakad si Sayuri sa madilim at basang kalsada ng subdivision, unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw mula sa poste ay tila nagiging malabong mga anino ng liwanag na umiikot sa kanyang paligid. Bawat hakbang ay mas bumibigat kasabay ng sakit at pagod na matagal niyang kinikimkim. Nang marating niya ang maputik na bahagi ng daan, bahagyang nadulas ang kanyang mga paa. Napahawak siya sa sarili upang hindi tuluyang bumagsak, ngunit wala na siyang sapat na lakas upang magpatuloy. Dahan-dahan siyang napaluhod sa gitna ng malamig na ulan, pilit humihinga habang ang unos sa paligid ay tila sumasalamin sa gulong nararamdaman sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, isang nakasisilaw na liwanag mula sa dalawang malalaking headlight ng isang sasakyan ang tumama sa kanyang mukha. Narinig niya ang banayad na paghinto ng isang makina. Isang tunog na hindi nabibilang sa lugar na yon. Isang tunog ng karangyaan. Isang anino ng isang lalaking may hawak na itim na payong ang lumabas mula sa sasakyan at mabilis na lumapit sa kanya. Ang huling naalala ni Sayuri bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang diwa ay ang mainit na haplos ng isang Amerikana na ibinalot sa kanyang nanginginig na katawan at ang isang baritonong boses na puno ng pag-aalala. "Nahanap din kita, Senyorita Sayuri. Huwag kang mag-alala. Nasa ligtas ka na." Sino ang lalaking ito na tumawag sa kanya sa titulong matagal na niyang kinalimutan? At ano ang mangyayari sa kanila ng kanyang anak ngayong ang tanging taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya ang siya mismong nagtapon sa kanya sa gitna ng bagyo? Hindi mo na kailangang magtiis sa dusa, Senyorita Sayuri. Tapos na ang iyong pagpapanggap. Ang boses na yon ay hindi kasing liit ng boses ni Koji at hindi rin ito kasing talas ng kay Donna Esmeralda. Ito ay boses na nagmumula sa isang malalim na balon ng katapatan at paggalang. Isang boses na 7 taon nang hindi naririnig ni Sayuri. Dahan-dahang iminulat ni Sayuri ang kanyang mga mata. Hindi ang madilim na kisame ng kanilang maliit na kwarto ang tumambad sa kanya, kundi ang isang marangyang chandelier na gawa sa kristal na naglalabas ng banayad at mainit na liwanag. Ang kanyang likuran ay hindi na nakalapat sa malamig at basang semento ng kalsada, kundi sa isang malambot na kama na may mga sapin na gawa sa pinakamahal na seda. Ang amoy ng ulan at putik ay napalitan ng samyo ng sariwang jasmine at lavender. Biglang napabalikwas si Sayuri, ang kanyang kamay ay agad na dumapo sa kanyang tiyan. "Ang baby! Ang anak ko!" Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot na baka nawala ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. "Ligtas ang bata, Senyorita. Maayos ang inyong kalagayan," wika ng isang matandang lalaki na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Nakasuot ito ng isang plansadong tuxedo
Ang kanyang buhok ay maputi na, ngunit ang tindig ay nananatiling matikas. Ito si Mr. Tanaka, ang pinakatiwalang tauhan ng kanyang yumaong ama. Sa isang saglit, ang lahat ng pait ng nakaraang gabi ay bumalik sa gunita ni Sayuri. Ang bawat sarsuela ng panlalait ni Koji at Mika, ang pagtatapon sa kanyang mga gamit, at ang malamig na pagtalikod ng lalaking akala niya ay magiging katuwang niya habang buhay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatitig sa kanyang mga kamay na may mga bakas pa ng gasgas mula sa pagkakadapa sa ulan. 7 taon, Tanaka. Bulong ni Sayuri, ang bawat salita ay parang isang piraso ng basag na salamin sa kanyang lalamunan. 7 taon akong namuhay bilang isang hamak na may bahay. Nagluto, naglaba, nagtiis sa bawat bulyaw ng biyenan ko. Lahat yun dahil naniwala ako na mahal ako ni Koji para sa kung sino ako at hindi para sa pera ng mga Daimaru. Yumuko si Tanaka. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding pighati para sa babaeng itinuring na niyang sariling anak. Patawarin niyo po kami kung hinayaan naming mangyari ito. Ngunit iyon ang inyong hiling bago pumanaw ang inyong ama, ang mabuhay ng payak upang mahanap ang tunay na kaligayahan. Isang maikling tawa na puno ng ironya ang kumawala sa dibdib ni Sayuri. Ang tunog nito ay tuyo at walang buhay. Kaligayahan? Ang nahanap ko ay isang halimaw na nakasuot ng maskara ng pag-ibig. Koji didn't just break my heart, Tanaka. He spat on my dignity. He treated me like a piece of garbage that needed to be thrown away because I was no longer useful to his ambition. Inabot ni Tanaka ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan ito ni Sayuri, ang makinang naginto at isang malaking asul na sapiro ang bumulaga sa kanya. Ang singsing ng Daimaru, ang simbolo ng kapangyarihan ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Nang isuot ni Sayuri ang singsing sa kanyang daliri, tila may isang malamig na kuryente na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang panghihina ng kanyang katawan ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay hindi na humihingi ng awa, kundi humihingi ng katarungan. Alam ba nila, Tanaka? Tanong ni Sayuri habang pinagmamasdan ang ningning ng singsing sa ilalim ng liwanag. Hindi po, senyorita. Ang alam lang ni Koji ay isa kayong ulila na walang kamag-anak at walang pera. Sa katunayan, kasalukuyan niyang sinusubukang ialok ang mga lumang patent ng inyong ama sa mga kalaban natin sa pag-aakalang wala nang nagmamay-ari sa mga ito. Ang mga mata ni Sayuri ay dumilim, kasing dilim ng langit bago ang isang malakas na dilubyo. Kung ganoon, hayaan nating maglaro ang bata sa apoy na siya rin ang nagsindi. Hayaan nating isipin niya na nakuha na niya ang lahat. Hinaplos ni Sayuri ang kanyang tiyan. Ang kanyang boses ay naging malambing ngunit may kalakip na panganib. Huwag kang mag-alala, anak. Ang bawat luhang pumatak sa ating mga mata sa gitna ng ulan ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Ang iyong ina ay hindi na ang babaeng umiiyak sa putikan. Ako si Sayuri Daimaru at sisiguraduhin kong luluhod sila sa harap nating dalawa. Sa labas ng silid, ang ritmo ng ulan ay nagpapatuloy. Ngunit sa loob ng puso ni Sayuri, ang bagyo ay kakatapos pa lamang magsimula. Isang plano ang unti-unting nabubuo. Isang planong hindi lamang kukuha sa lahat ng mayroon si Koji, kundi wawasak sa mismong pagkatao nito. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Tanaka. Senyorita, may nalaman po ang aming mga investigador. Mukhang hindi lang si Mika ang kasabwat ni Koji. May isa pang tao sa loob ng Daimaru Group ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Sino ang traidor na nasa loob ng sarili nilang kuta? At hanggang saan ang kayang gawin ni Koji kapag nalaman niyang ang asawang itinapon niya ay ang reynang may hawak ng kanyang kapalaran. Ang bahay na dati ay amoy luto ng pagmamahal at puno ng katahimikan ay naging pugad na ngayon ng maruming halakhak at usok ng mamahaling sigarilyo. Sa bawat sulok ng sala
Nagkalat ang mga basyong bote ng alak at mga tirang pagkain na tila mga mantsa sa alaala ng pagsisikap ni Sayuri. "Sweetie, look! Bagay ba sa akin?" Tanong ni Mika habang iwinagayway ang isang perlas na kwintas na nakuha niya mula sa ilalim ng cabinet ni Sayuri. "I can't believe she kept this. Sobrang baduy. But the pearls are real." Humigop si Koji ng kanyang wine bago tumugon nang may kasamang mapait na ngiti. "That was from her mother, I think. Isang basura na itatapon na sana niya. But she was too sentimental. Ngayong wala na siya. You can have whatever you want, Mika. You deserve better than those scraps." Sa tabi nila, si Donna Esmeralda ay abala sa pag-inspeksyon sa mga kasangkapan sa bahay. Hinaplos niya ang lumang sopa na dahan-dahang tinahi ni Sayuri noong nakaraang taon. "Koji, anak, kailan ba natin papalitan ang mga mumurahing gamit na ito? Nangangati ang balat ko sa telang ito. It reminds me too much of that woman's poverty. We should renovate this entire place para mawala ang amoy ng isang hampas lupa." "Don't worry, ma," sagot ni Koji habang nakatingin sa kisame. "Kapag naibenta ko na ang mga patent na nakuha ko mula sa mga gamit niya, hindi lang renovation ang gagawin natin. We're moving to a mansion in Forbes Park. Ang mga dokumentong itinago ni Sayuri ay magiging ginto sa mga kamay ko." Sa kusina, ang tanging naiwang saksi sa kalupitan ng mga ito ay si Nanay Sabel, ang matandang katulong na lihim na nagmamahal kay Sayuri. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan ng mga anatapon na alak sa sahig. Ang bawat tawa ni Mika at Koji ay tila isang hapdi sa kanyang puso. Naaalala niya kung paano siya laging tinatanong ni Sayuri kung kumain na ba siya, kung paano siya laging binibigyan ng baon para sa kanyang mga apo. Tahimik na kinuha ni Nanay Sabel ang isang maliit na sapatos ng sanggol na nakita niya sa ilalim ng lababo. Ang kapares ng itinapon ni Mika sa putikan. Maingat niya itong ibinulsa. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa awa para sa kanyang senyorita. Samantala, pumasok si Koji sa maliit na silid na dating nagsilbing opisina ni Sayuri. Hinalughog niya ang isang lumang maleta na hindi na isama sa pagtatapon. Doon, nakakita siya ng isang asul na folder na may tatak na ginto, ang simbolo ng Daimaru Group. "Ano to?" bulong ni Koji. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kuryosidad. Bakit may ganitong dokumento si Sayuri? Baka nagnakaw siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan bago ko siya pinakasalan. Binuksan niya ang folder at nakita ang isang listahan ng mga asset at isang imbitasyon na hindi pa nabubuksan. Ang imbitasyon ay para sa isang eksklusibong pagtitipon, ang pagpapakilala sa bagong tagapagmana ng Imperyong Daimaru. "This is it!" sigaw ni Koji. Ang kanyang tinig ay puno ng kasakiman. "Kung makakapasok ako sa party na ito, gamit ang koneksyon ni Mika, baka maibenta ko ang mga patent sa mismong bagong CEO ng Daimaru. Isipin mo, ma! Isipin mo, Mika! We will be part of the elite." Hindi alam ni Koji na ang bawat hakbang na iniisip niyang patungo sa rurok ng tagumpay ay isa lamang mitya na unti-unting susunog sa kanyang mga paa. Ang folder na hawak niya ay hindi isang ninakaw na gamit, kundi ang patunay ng kapangyarihang tinanggihan niya nang dahil sa pansamantalang luho. Habang nagdiriwang ang mga halimaw sa loob ng bahay, isang kumatok sa pintuan. Ang tunog ng pagkatok ay matitigas at formal. Pagbukas ni Koji, isang lalaking nakauniforme ng courier ang nag-abot ng isang itim na sobre na may selyo ng wax. "Para kay Mr. Koji Tanaka," wika ng courier bago mabilis na umalis. Nang buksan ni Koji ang sobre, nakita niya ang isang gintong card na may nakaukit na mga salitang, "Ang inyong presensya ay inaasahan sa pagbabalik ng Reyna." Sino ang nagpadala ng imbitasyong ito at bakit tila kilalang-kilala ang kanyang pangalan sa kabila ng pagiging maliit na negosyante? Sa gitna ng kanyang kagalakan, hindi napansin ni Koji ang kakaibang katahimikan
na biglang bumalot sa paligid ng bahay, tila isang babala ng paparating na unos na walang ititira. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ng isla ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan sa sugatang kaluluwa ni Sayuri. Malayo sa maingay at malupit na lansangan ng Maynila, ang katahimikan ng malawak na karagatan ang naging katuwang niya sa kanyang muling pagbangon dito sa Isla de Daimaru, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang guhit ng asul. Unti-unting binubuo ni Sayuri ang mga piraso ng kanyang sarili na dinurog ng pagtataksil. Lumipas ang mga linggo na ang bawat umaga ay nagsisimula sa sariwang hangin at ang lasa ng masusustansyang pagkaing inihahanda para sa kanya. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng kanyang paligid, ang mga gabi ni Sayuri ay nananatiling siksik sa mga alaala ng ulan at ng malamig na tingin ni Koji. May mga pagkakataon na nagigising siyang pawisan, tila nararamdaman pa rin ang bigat ng kamay ni Koji sa kanyang balikat noong itinulak siya nito palabas ng kanilang tahanan. Senyorita, kailangan niyo pong magpahinga. Ang inyong presyon ay hindi pa rin matatag. Malumanay na paalala ni Tanaka habang inilalapag ang isang baso ng mainit na gatas sa tabi ng beranda. Tumingin si Sayuri sa malayo. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng hangin. Ang katawan ko ay maaaring naghihilom na, Tanaka. Pero ang isipan ko, bawat pikit ko, nakikita ko ang mukha ni Mika na tumatawa habang itinatapon ang mga gamit ng anak ko. Ang hapdi ay hindi nawawala. Nag-iiba lang ng anyo. Sa loob ng isang buwan, hindi lang ang kanyang kalusugan ang binigyang pansin ni Sayuri. Sa ilalim ng pagtuturo ni Tanaka, hinarap niya ang mga makakapal na dokumento ng Daimaru Group. Ang bawat numero, bawat kontrata, at bawat estratehiya ay kanyang pinag-aralan nang may matinding pagpupursige. Ang bawat kaalamang kanyang nakukuha ay tila isang sandata na kanyang hinahasa para sa hinaharap. Ang dating mahinhin at mapagtiis na asawa ay unti-unti nang napapalitan ng isang babaeng ang mga mata ay puno ng talino at kapangyarihan. Isang hapon, habang nakaupo sa duyan sa ilalim ng mga puno ng niyog, biglang napatigil si Sayuri sa kanyang binabasa. Isang kakaibang pintig ang naramdaman niya mula sa loob ng kanyang tiyan, isang malakas at masiglang sipa. Dahan-dahang idinampi ni Sayuri ang kanyang palad sa bahagi kung saan sumipa ang bata. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang ngiti na umabot sa kanyang mga mata pagkatapos ng mahabang panahon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait ay tila panandaliang naglaho, napalitan ng isang wagas na pagmamahal. Nararamdaman mo ba ako, anak? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing na tila isang hele. Huwag kang mag-alala. Ang mundong gagalawan mo ay hindi magiging kasing lupit ng mundong naranasan ni Mommy. Gagawin kong isang paraiso ang bawat lupang iyong tatapakan, na ito ang nagbigay kay Sayuri ng huling tulak na kailangan niya. Hindi na siya lumalaban para lamang sa paghihiganti. Lumalaban siya para sa katarungan ng kanyang anak. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nabasag nang lumapit si Tanaka na may dalang isang tablet. Ang mukha ng matanda ay seryoso at may bakas ng pag-aalala. Senyorita, may kailangan po kayong makita. Mukhang hindi na makapaghintay si Koji na ubusin ang inyong pamana, wika ni Tanaka. Ipinakita ni Tanaka ang isang balita mula sa business section ng pahayagan. Si Koji, na nakasuot ng isang mamahaling Amerikana na malamang ay binili gamit ang natitirang pera ni Sayuri, ay nakipagkamay sa isang kilalang korap na negosyante. Ang pamagat ng balita ay tila isang lason. Local entrepreneur to sell revolutionary patents to international buyer. Ang mga patent na yon ay ang huling obra maestra ng ama ni Sayuri bago ito pumanaw. Isang teknolohiyang binuo para sa ikabubuti ng kalikasan na ipinangako ni Sayuri na hinding-hindi mapupunta sa mga maling kamay.
Gagamitin niya ang huling alaala ni Papa para lang pondohan ang luho nila ni Mika? Ang boses ni Sayuri ay naging kasing tigas ng bakal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang singsing ng Daimaru ay tila naglalabas ng sariling init. Tumayo si Sayuri mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng awtoridad. Handa na ako, Tanaka. Ipaalam mo sa Manila. Ang pagbabalik ng tunay na may-ari ay hindi na mapipigilan at simulan mo na ang pagbili sa lahat ng utang ng kumpanya ni Koji. Gusto kong siya mismo ang mag-abot sa akin ng susi ng kanyang kaharian bago ko ito durugin sa harap niya. Ngunit isang katanungan ang pumasok sa isip ni Tanaka. Paano kung gamitin ni Koji ang bata bilang alas kapag nalaman niyang buhay si Sayuri? Ang panganib ay hindi na lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kaligtasan ng susunod na tagapagmana ng Daimaru. Ang bawat pirma mo sa papel na yan, Koji, ay isang hakbang palapit sa iyong sariling libingan. At ang nakakatawa ay ikaw pa ang may ganang ngumiti habang hinuhukay ito. Mula sa likod ng isang tinted glass na bintana sa itaas na palapag ng isang marangyang gusali sa Makati, nakatunghay si Sayuri sa labas. Ang kanyang anyo ay hindi na ang basang-basang babae sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng isang charcoal gray na power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalim na hiyas na hindi kumukurap. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang mamahaling restaurant, alam ni Sayuri na kasalukuyang nakikipagkita si Koji sa isang misteryosong investor na ipinadala niya. Senyorita, tinanggap ni Koji ang paunang bayad. Ulat ni Tanaka habang formal na nakatayo sa likuran niya. Gaya ng inyong inaasahan, hindi na niya binasa ang mga maliliit na letra sa kontrata. Ang tanging nakikita niya ay ang 5 milyong pisong pumasok sa kanyang bank account. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sayuri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahang pagtakbo ng orasan na nagbibilang ng oras ng paghuhukom. Ang kasakiman ay sadyang nakakabulag, Tanaka. Akala niya ay ito na ang simula ng kanyang pag-akyat sa rurok. Hindi niya alam. Ang perang yon ay galing sa kaban ng Daimaru, ang kaban na akala niya ay ninakawan ko. Sa restaurant, hindi magkamayaw si Koji sa katuwaan. Kasama niya si Mika na abala sa pag-order ng pinakamahal na champagne. I told you, babe, I'm a genius, mayabang na wika ni Koji habang hinahaplos ang mamahaling relo sa kanyang bisig. Isang pirma lang at heto na tayo. Wala na tayong kailangang ipag-alala. Ang mga patent na nakuha ko kay Sayuri ang magiging pasaporte natin sa alta sosyedad. At ang pinakamaganda, Koji, dagdag ni Mika habang humihigop ng alak, wala na ang panggulo mong asawa. Siguro ay kung saan nalupalop ng probinsya na mamalimos yon, kasama ang kanyang tiyan, serves her right for being so boring. Sa opisina ng Daimaru, bahagyang napahawak si Sayuri sa kanyang sinapupunan nang maramdaman ang isang mahinang kiliti mula sa loob. Sa gitna ng pagpaplano ay ang muling pagtingin sa pinakabagong ultrasound ng kanyang anak. Ang maliit na imahe ng sanggol ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Anak, huwag kang mag-alala, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay naging malambing sa isang saglit. Ang bawat pagpapakasasa nila ngayon ay kukunin ko ng may interes sa hinaharap. Ang bawat tawa ni Mika ay magiging hikbi pagdating ng tamang panahon. Kinuha ni Sayuri ang isang lumang litrato mula sa kanyang drawer. Ito ang tanging litrato ng kasal nila ni Koji na hindi niya sinunog. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking nangako sa kanya ng katapatan. At pagkatapos ay dahan-dahan niya itong pinunit sa dalawa. Hindi nang may galit, kundi nang may pinalidad. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila naging hudyat ng pagputol ng huling ugnayan ng kanyang puso sa nakaraan. Tanaka, simulan na ang ikalawang yugto. Utos ni Sayuri
habang ibinabagsak ang mga piraso ng litrato sa basurahan. Gusto kong malaman ni Koji ang pakiramdam ng may hawak na ginto, ngunit kapag hinawakan niya ito, magiging abo sa kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang formal na tawag ang pumasok sa linya ni Tanaka. Pagkatapos makinig, ang mukha ng matanda ay bahagyang namutla. Senyorita, may problema. Ang imbestigasyon natin tungkol sa traidor sa loob ng Daimaru ay may bagong natuklasan. Wika ni Tanaka na tila nag-aalinlangan. Ang taong nagbibigay ng impormasyon kay Koji. Mukhang hindi lang siya isang empleyado. May mga dokumentong nag-uugnay sa kanya sa inyong yumaong ama. Sino ang taong ito na malapit sa pamilya Daimaru na nagawang ipagkanulo ang tiwala ng ama ni Sayuri? At paano kung ang patibong na inihanda ni Sayuri para kay Koji ay maging isang bitag din para sa kanya dahil sa isang lihim na hindi pa niya natutuklasan? Hindi mo ba ako nakikilala, Koji? O sadyang binura na ng ambisyon ang iyong paningin? Ang tanong na yon ay nanatili lamang sa isipan ni Sayuri habang nakatayo siya sa madilim na bahagi ng beranda ng Manila Diamond Hotel. Ang gabi ay puno ng mga anino at ang tanging liwanag ay nagmumula sa malalayong ilaw ng syudad at sa banayad na sinag ng buwan na tumatama sa kanyang itim na sutlang gown. Ang bawat hibla ng kanyang kasuotan ay sumasalamin sa kanyang bagong katayuan. Isang misteryosong babaeng puno ng kapangyarihan. Sa loob ng malaking ballroom, naririnig ang banayad na tugtog ng orkestra, isang himig na kasing tamis ng kasinungalingan. Doon, nakita ni Sayuri si Koji. Nakasuot ang kanyang dating asawa ng isang puting tuxedo, pilit na nakikihalo sa mga taong hindi naman siya tunay na tinatanggap. Kasama niya si Mika, na tila isang makulay na ibon na pilit na nagpapansin sa bawat madaanan. "Excuse me, miss. I don't think we've met." Halos tumigil ang pag-inog ng mundo ni Sayuri nang marinig ang boses na yon mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino ng malalaking haligi. Nakatayo sa harap niya si Koji, may hawak na baso ng champagne at may ngiting akala mo ay pag-aari niya ang buong hotel. "I am a guest of the Daimaru Group," sagot ni Sayuri. Binago niya ang tono ng kanyang boses. Mas malalim, mas formal, at walang bahid ng emosyong dati ay laging mababakas sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Koji. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya mula ulo hanggang paa. Kahit madilim, ramdam ni Koji ang kakaibang aura ng babaeng ito. Ang gilas ng kanyang tindig at ang ningning ng mga diamante sa kanyang leeg ay sapat na upang malaman niyang hindi ito ordinaryong tao. "Daimaru? Then we are on the same side," mayabang na wika ni Koji habang lumalapit ng kaunti. "I'm Koji Tanaka. I have a very special partnership with the group. Baka narinig mo na ang pangalan ko." Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Sayuri sa ilalim ng kadiliman. "Narinig ko na ang tungkol sa iyo, Mr. Tanaka. Ang sabi nila, magaling ka raw. Humanap ng oportunidad." "Well, Lucky is my middle name," tawa ni Koji, hindi napapansin ang pait sa boses ng babae. "Actually, I'm looking for the new heir. Sabi nila ay darating daw siya rito. Do you happen to know her?" Eksakto sa sandaling iyon, naramdaman ni Sayuri ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng panganib, ang sipa ng kanyang anak ay tila isang paalala na huwag siyang magpapadala sa galit, na kailangan niyang manatiling matatag para sa katarungang matagal na niyang hinahanda. Hinawakan ni Sayuri nang mahigpit ang rehas ng beranda. Ang kanyang singsing ng Daimaru ay bahagyang kumislap ng tamaan ng liwanag. Napatitig si Koji sa kamay ni Sayuri. That ring? Parang pamilyar. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Sayuri. Maraming ganitong disenyo sa mundo, Mr. Tanaka. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang lahat ng iyong nakikita. True, kibit balikat ni Koji. Ngunit may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Pero ang boses mo,
Parang may naaalala ako. May asawa ba kayong taga-probinsya? Huminga ng malalim si Sayuri. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Koji ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya noon. Wala akong asawa, Mr. Tanaka. Ang mga taong katulad ko ay walang panahon sa mga lalaking hindi kayang panindigan ang kanilang salita. Bago pa makasagot si Koji, biglang lumitaw si Mika mula sa ballroom. Koji, bakit ka narito? Pinaghahanap ka na ni Mr. Guzman. Inis na tiningnan ni Mika ang babaeng kausap ni Koji. And who is she? Just a guess, Mika. Don't be so jealous. Biro ni Koji. Ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako kay Sayuri. Tumalikod na si Sayuri. Ang kanyang itim na gown ay humahampas sa kanyang mga binti habang naglalakad siya palayo, patungo sa liwanag. Hindi niya nilingon ang dalawa. Ngunit ramdam niya ang titig ni Koji sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng kuryosidad at isang uri ng kilabot na hindi nito maipaliwanag. Pagbalik ni Sayuri sa kanyang private suite, agad siyang sinalubong ni Tanaka. Senyorita, masyadong mapanganib ang ginawa niyo. Baka nakilala kayo ni Koji. Hindi niya ako makikilala, Tanaka. Wika ni Sayuri habang hinuhubad ang kanyang mga hiyas. Ang nakilala niya noon ay isang babaeng handang mamatay para sa kanya. Ang nakita niya ngayon ay ang babaeng tatapos sa kanyang mga pangarap. Ngunit may napansin ako, Koji looked unsettled. Para siyang nakakita ng multo. Dahil ang budhi niya ang kausap niyo, hindi ang inyong mukha. Sagot ni Tanaka. Pero senyorita, nakuha na namin ang impormasyon tungkol sa traidor. Ang taong nagbibigay ng impormasyon kay Koji. Siya ang nasa likod ng pagkawala ng ilang mahahalagang dokumento ni Chairman bago ito pumanaw. At ngayong gabi, magkikita sila ni Koji sa parking lot. Sino ang lihim na kakampi ni Koji sa loob ng Daimaru na handang itaya ang lahat para pabagsakin ang sarili nilang kumpanya? At ano ang gagawin ni Sayuri kapag nalaman niyang ang taong ito ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng kanyang ama? Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay itinakdang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga anino. Ang malamig na semento ng basement parking lot ay tila humihigop sa anumang init na natitira sa gabi. Doon, sa gitna ng mga hanay ng mga mamahaling sasakyan, nakatayo si Koji habang hinihintay ang kanyang lihim na impormante. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kaba at pananabik. Ang bawat mahinang tunog ng tumutulong tubig mula sa mga tubo sa kisame ay tila isang babala na hindi niya binibigyang pansin. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap niya. Ang bintana nito ay bumaba, ngunit ang loob ay nanatiling madilim. Nagawa mo ba ang ipinagawa ko? Tanong ni Koji. Ang kanyang tinig ay pabulong ngunit puno ng desperasyon. Ang mga dokumento ay nasa loob ng folder na ito. Sagot ng isang boses na sadyang pinalalim at binalot ng misteryo. Ngunit mag-ingat ka, Koji. Ang bagong CEO ng Daimaru ay hindi katulad ng dati. Mas matalas siya, mas malupit. Isang mali mo lang, pareho tayong tapos. Huwag kang mag-alala. Pagmamayabang ni Koji habang kinukuha ang folder. Sa tulong ng mga ito, mapapasakamay ko na ang kontrol sa buong supply chain. Wala silang magagawa kundi ang sumunod sa gusto ko. Ngunit habang naglalakad si Koji pabalik sa kanyang sariling sasakyan, hindi niya alam na mula sa itaas, sa silid ng mga security monitor, isang pares ng mga mata ang tahimik na nanonood. Nakita mo na ba ang kailangan mo, Tanaka? Tanong ni Sayuri. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing tigas ng marmol na kanyang kinatatayuan. Opo, senyorita. Nakuhanan na ng video ang kanilang pagtatagpo. At ang folder na ibinigay sa kanya, gaya ng inyong utos, puno iyon ng mga pekeng datos na maglulubog sa kanyang kumpanya sa utang sa loob lamang ng 24 na oras. Tugon ni Tanaka habang inaayos ang kanyang salamin.
Kinabukasan ang opisina ni Koji na dati ay puno ng yabang ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang tunog ng sunod-sunod na pagring ng telepono ay tila mga hiyaw ng babala. Ang kanyang mga empleyado ay nagtatakbuhan. Ang mga mukha ay puno ng takot. Sir, ang lahat ng ating mga suppliers ay biglang nagkansela ng kontrata. Sinasabing ang mga dokumentong ipinadala natin ay may mga maling deklarasyon at tayo ay hinaharap sa demanda para sa technical smuggling. Sigaw ng kanyang sekretarya habang pabalibag na binubuksan ng pinto. Ano? Paanong nangyari yun? Sigaw ni Koji habang hinahablot ang mga papel sa kanyang mesa. Kakausapin ko ang investor. Tawagan niyo si Mr. Guzman. Sir, si Mr. Guzman po, hindi na maabot ang linya at ang account kung saan natin inilagak ang paunang bayad mula sa Daimaru na-freeze na po ng bangko dahil sa investigasyon ng money laundering. Paliwanag ng sekretarya na tila maiiyak na. Sa sandaling iyon, pumasok si Mika na ang mga mata ay puno ng galit at takot. Koji, anong nangyayari? Bakit ayaw tanggapin ang credit card ko sa butikan kanina? Sinabihan ako ng cashier na insufficient funds ang card ko sa harap ng maraming tao. Ang seryoso ng kahihiyang dinanas ko. Mika, hindi ngayon ang oras para sa shopping mo. Asik ni Koji, ang kanyang mukha ay namumutla na. Nalulubog tayo, Mika. May nag-setup sa atin. Sa gitna ng tensyon, isang banayad na sandali ang naganap sa opisina ni Sayuri. Hawak niya ang isang maliit na sapin ng unan na siya mismo ang nagborda noong mga panahong asawa pa siya ni Koji. Ito ang tanging gamit na nakuha ni Nanay Isabel mula sa basura. Hinaplos ni Sayuri ang mga tahi, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng tela. Isang patak ng luha ang muntik nang kumawala sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong pinigilan. Ito na ang huling pagkakataon na hahawakan ko ang nakaraan, bulong niya sa kanyang sarili. Ipinasok niya ang unan sa isang kahon at iniutos kay Tanaka na itago ito ng malalim. Ang pagpili na itago ang huling alaala sa halip na sunugin ang pagpapakita na kahit gaano siya kalupit ngayon, may bahagi pa rin ng kanyang puso na marunong magmahal. Ngunit pinipili niyang maging matatag para sa kanyang anak. Senyorita, handa na ang mga abogado, wika ni Tanaka. Sa loob ng isang oras, ang foreclosure notice para sa bahay at kumpanya ni Koji ay ihahatid na. Mabuti, sagot ni Sayuri habang tumatayo. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niyang ang bawat sentimong ginastos niya sa luho ay utang na kailangan niyang bayaran sa akin. Nang makarating ang notice sa opisina ni Koji, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Binasa ni Koji ang pangalan ng kumpanyang naghain ng foreclosure, Daimaru Holdings at Recovery. Ngunit may isang maliit na note na nakadikit sa dulo ng dokumento. Isang sulat kamay na tila pamilyar ngunit hindi niya matandaan kung saan nakita. Ang ulan ay hindi tumitigil hanggat hindi nalilinis ang lahat ng dumi. Napahawak si Koji sa kanyang ulo, ang kanyang hininga ay bumibilis. Sino ka ba talaga? Hiyaw niya sa kawalan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nang sagutin niya ito, isang boses ng babae ang narinig niya. Isang boses na malamig, matikas, at puno ng awtoridad. Maghanda ka na, Koji. Bukas, sa harap ng korte, kukunin ko ang lahat ng itinuring mong sayo. At sisiguraduhin kong wala kang matitira, kundi ang mga luhang dati ay pinapanood mong pumatak mula sa aking mga mata. Sino ang babaeng ito na tila alam ang bawat sakit na idinulot niya kay Sayuri? At paano makakaligtas si Koji sa isang laban na bago pa man magsimula ay talo na siya? Ang sakit na ibinigay mo sa akin ay naging lakas upang iluwal ko ang bukas na hindi ka nabahagi. Habang ang mga anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng Marangyang Ospital, isang matinding laban ang nagaganap sa loob ng Suite 701. Ang bawat malalim na paghinga ni Sayuri ay tila isang pakikipagtuos sa tadhana.
Ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay hindi lamang dahil sa pisikal na hirap, kundi dahil sa bigat ng lahat ng alaala ng nakaraang 9 na buwan. Ang ulan, ang pagtataksil, at ang malamig na sahig kung saan siya iniwan ni Koji. Huminga ng malalim, senyorita. Malapit na. Malumanay na wika ng doktora, ang kanyang tinig ay isang angkla sa gitna ng unos ng sakit. Sa kabila ng matinding hapdi na tila binibiyak ang kanyang katawan, walang hiyaw na kumawala sa mga labi ni Sayuri. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mabilis na tunog ng monitor na nagbabantay sa tibok ng puso ng kanyang anak at ang mahinang pag-usal ng dasal ni Tanaka sa gilid ng pintuan. Ang bawat kaba ng puso ni Sayuri ay isang sumpa sa kanyang nakaraan at isang pangako sa kanyang hinaharap. Eksakto sa pagpalo ng 12:00 ng hating gabi, isang malakas at masiglang tinig ang pumuno sa silid. Hindi ito isang onomatopoeia ng yak, kundi isang tunog ng tagumpay, ang unang hininga ng isang bagong buhay na wumasak sa huling kadena ng pagiging biktima ni Sayuri. Nang ilapag ang sanggol sa kanyang dibdib, ang init ng balat ng bata ay tila isang mahiwagang gamot na nagpatigil sa lahat ng sakit. Ang amoy ng bagong silang na sanggol na kasing sariwa ng umaga ay pumuno sa kanyang mga pandama. Isang sandali ng wagas na kapayapaan sa gitna ng giyera. Anak ko, ang aking pag-asa. Bulong ni Sayuri, ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na emosyon. Hinaplos niya ang maliliit na daliri ng sanggol. Ang bawat kuko ay tila isang perlas sa kanyang paningin. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Akio, ang lalaking maningning. Ikaw ang patunay na ang pag-ibig ay hindi laging nagmumula sa isang lalaki, kundi sa isang ina na handang itaya ang lahat. Habang nagaganap ang himalang ito, sa kabilang panig ng lungsod, ang langit ay tila nakikiramay sa pagbagsak ni Koji. Nakatayo siya sa harap ng kanilang dating bahay, ang bahay na foreclosure na ngayon. Ang mga gamit na dati ay pinili ni Sayuri ay inilalabas na ng mga tauhan ng bangko. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Akin ang bahay na ito. Sigaw ni Koji. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling Amerikana ay may mantsana ng dumi. Sir, may utos po ang korte. Ang kumpanyang Daimaru Holdings ang may-ari na ng titulo nito dahil sa hindi niyo pagbabayad ng utang. Paliwanag ng opisyal nang walang anumang emosyon. Lumingon si Koji kay Mika na kasalukuyang abala sa pagtatago ng kanyang mga mamahaling bag sa likod ng kanyang sasakyan. Mika, tulungan mo ako. Kausapin mo ang tatay mo. Koji, stop it. My dad is already furious dahil nadamay ang kumpanya namin sa gulo mo. Asik ni Mika. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. I told you, ayoko ng talunan. You promised me a mansion, pero heto tayo, tatalsik sa kalsada. Don't call me anymore. Pinanood ni Koji ang paglayo ng sasakyan ni Mika. Ang tunog ng makina nito ay tila isang huling paalam sa kanyang mga pangarap. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada, basang-basa ng hamog, habang ang mga huling piraso ng kanyang kasangkapan ay itinatambak sa gilid. Balik sa ospital, habang payapang natutulog si Akio sa kanyang tabi, kinuha ni Sayuri ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Tanaka ang bumulaga sa kanya. Tapos na po, senyorita. Wala na siyang matuluyan. Ano po ang susunod nating hakbang? Tumingin si Sayuri sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng nightlamp. Ang kanyang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kalupitan na hindi niya inakalang taglay niya. Tanaka, wika niya sa tawag. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Ipadala mo ang huling dokumento kay Koji, ang kaso para sa pangangalo niya at ang hiling para sa tuluyang pagbawi sa lahat ng karapatan niya bilang ama. Gusto kong malaman niya na ang batang isinilang ko ngayong gabi
ay hindi kailanman magkakaroon ng ama na ang pangalan ay Koji Tanaka. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang hindi inaasahang balita ang dinala ni Tanaka. Pagpasok nito sa silid, ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang isang itim na folder. Senyorita, tungkol po sa traidor, nakita na namin ang huling ebidensya. Ang taong tumulong kay Koji na magnakaw ng mga patent, hindi siya basta empleyado lang. Sino siya, Tanaka? Sabihin mo na. Utos ni Sayuri. Binuksan ni Tanaka ang folder at ipinakita ang isang lumang larawan at isang birth certificate. Siya po ay ang kapatid sa labas ng inyong ama. Ang inyong tiyuhin na akala ng lahat ay matagal nang pumanaw. At ang mas masakit, siya ang tunay na nagmamaniobra kay Koji mula sa simula. Sino ang misteryosong tiyuhin na ito na handang wasakin ang sarili niyang pamilya? At ano ang gagawin ni Sayuri ngayong alam niyang ang kaaway ay hindi lang ang lalaking nagtaksil sa kanya, kundi ang sarili niyang dugo. Ang bawat hakbang sa makinis na marmol ay isang deklarasyon ng digmaang matagal nang napagwagihan sa puso. Bago pa man ito masaksihan ng mundo, ang Manila Grand Ballroom ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng mga chandelier, tila isang dagat ng ginto, at pilak na kumikinang sa bawat galaw ng mga panauhin. Ang bango ng mga sariwang orchid at ang banayad na himig ng mga biolin ay pumupuno sa hangin, lumilikha ng isang atmosfera ng karangyaan na tanging ang mga pinakamakapangyarihan lamang ang nakakatamasa. Sa labas ng malaking pintuan, nakatayo si Koji at Mika. Ang kanilang mga anyo ay malayo sa dati nilang gilas. Ang suot ni Koji na taksido ay bakas ang pagkakaluma at tila hindi nalapat sa kanyang nanunuyot na katawan, habang si Mika ay pilit na itinatago ang mga gasgas sa kanyang sapatos gamit ang mahabang laylayan ng kanyang gown. Ang kanilang mga muka ay puno ng pawis at kaba habang nakaharap sa dalawang dambuhalang security guard. Sinasabi ko sa inyo, may imbitasyon ako. Ako si Koji Tanaka. Yaw ni Koji. Ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. Pasensya na, sir. Ngunit ang inyong imbitasyon ay nakalista bilang void. Ang utos sa amin ay huwag kayong papasukin. Sagot ng security guard nang walang kukurap-kurap. Ang kanyang tindig ay matikas at hindi matitinag. Hindi niyo ba ako kilala? Magiging partner ako ng kumpanyang ito. Muling sigaw ni Koji. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang mapang-aping tingin ng mga dumadaang bisita. Ang bawat bulong at mahinang tawa ng mga tao sa paligid ay tila mga latay na humahagupit sa kanyang natitirang dangal. Eksakto sa sandaling iyon, biglang bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Ang lahat ng usapan ay tumigil. Ang mga biolin ay tumahimik. At ang tanging maririnig ay ang ritmo ng isang mabigat at formal na martsa. Ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang maliwanag na spotlight na tumama sa ituktok ng grand staircase. Doon, lumitaw ang isang babae. Nakasuot siya ng isang emerald green na gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang mga diamante sa kanyang leeg ay nagniningning tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at awtoridad. Hindi siya ang babaeng basang-basa sa ulan. Hindi siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya ang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. Nanlaki ang mga mata ni Koji. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang baso sa kamay ng isang bisita sa malapit ay aksidenteng nadulas at lumikha ng tunog ng pagkabasag sa sahig. Isang tunog na hindi onomatopoeia, kundi isang mitya ng pagkabigla. Sa Sayuri? Bulong ni Koji, ang kanyang tuhod, ay nagsimulang manginig. Hindi maaari. Koji, look, it's her. Ang asawa mo. Tili ni Mika, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Dahan-dahang bumaba si Sayuri sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtapos sa bawat sakit na idinulot ni Koji. Nang makarating siya sa ibaba,
Dire-diretso siyang naglakad patungo sa gitna ng silid. Nadaanan niya si Koji at Mika na ngayon ay nakaluhod na sa gilid dahil sa higpit ng pagkakahawak ng mga guard sa kanila. Huminto si Sayuri sa harap nila. Isang sandali ng matinding katahimikan ang namayani. Kinuha ni Sayuri ang kanyang cellphone mula sa maliit na clutch bag. Ipinakita niya ang isang litrato, isang maliit na sapatos ng sanggol, ang kapares ng itinapon ni Mika sa putikan noong gabing iyon. Isang tahimik na paalala na sa kabila ng lahat ng kapangyarihang ito, ang puso niya ay nananatiling nakatali sa kanyang anak. Ang bawat dumi sa sapatos na ito, Koji, ay nilinis ko na, wika ni Sayuri. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw, at umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong kayo naman ang malulubog sa putik na inihanda niyo para sa akin. Hinarap ni Sayuri ang mga bisita. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ladies and gentlemen, I am Sayuri Daimaru, ang tanging tagapagmana ng Imperyong Daimaru. At ngayong gabi, formal ko nang binubuksan ang paglilitis para sa mga taong nagnakaw sa aking pamilya at yumurak sa aking pagkatao. Ang buong ballroom ay napuno ng bulungan. Ang kahihiyan ni Koji ay naging ganap. Nakatingin siya sa asawang dati, ay itinuturing niyang boring at pabigat. Ngunit ngayon, ay isang diyosang hindi niya man lang kayang tingnan ng diretso sa mata. Tanaka, ilabas ang mga ebidensya, utos ni Sayuri. Lumapit si Tanaka, may dalang isang itim na folder. Ngunit bago pa man mabuksan ang folder, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likuran ng entablado. Nakasuot ito ng isang maskara, ngunit nang tanggalin niya ito, ang lahat ay napasinghap. Hindi lang si Koji ang dapat mong katakutan, Sayuri. Wika ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng lason. Nakalimutan mo na ba ang iyong Tio Ricardo? Ang taong may hawak ng tunay na testamento ng iyong ama? Sino ang Tio Ricardo na ito na biglang lumitaw sa gitna ng tagumpay ni Sayuri? At paano niya mababago ang kapalaran ng Daimaru sa pamamagitan ng isang dokumentong akala ng lahat ay matagal nang nawala? Sayuri, mahal please, pakinggan mo ako. Nagawa ko lang naman ang lahat ng yon. Dahil sa pressure, dahil sa hirap ng buhay natin, patawarin mo ako. Ang boses ni Koji ay nanginginig. Isang desperadong himig na pilit humahanap ng puwang sa pusong matagal na niyang pinatigas. Nakaluhod siya sa paanan ng asawang minsan niyang itinuring na basahan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng emerald green na gown ni Sayuri. Ngunit ang bawat pagtangka niya ay tila tumatama sa isang hindi nakikitang pader ng yelo. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila mga butil ng huwad na pagsisisi, naghahanap ng awa sa gitna ng karangyaang kailanman ay hindi niya pag-aari. Tumingin si Sayuri sa lalaking nasa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang malalim at malamig na kawalan. Ang bawat salita ni Koji ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang buhay, at puno ng dumi ng nakaraan. Mahal? Ang pag-uulit ni Sayuri, ang boses niya ay kasing talas ng diamanteng nakasabit sa kanyang leeg. Koji, ang huling beses na tinawag mo akong mahal ay noong gabi, bago mo ako ipinagpalit sa luho. Ang huling beses na narinig ko, ang tinig mo, ay noong ipinagtatabuyan mo ako sa gitna ng ulan habang daladala ko ang anak natin. I was confused, Sayuri. Akala ko ay mawawala ang lahat sa atin. Akala ko ay itinatago mo ang pera dahil hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Muling sigaw ni Koji. Ang kanyang Taglish ay mas lalong naging mabilis sa tindi ng kaba. But now I know. I understand now. We can start over, right? Para sa baby, para kay Akio. Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak mula sa bibig ni Koji, tila may isang kislap ng apoy na sumiklab sa mga mata ni Sayuri. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at pinagmasdan ang kanyang mga daliri. Na ito,
Naalala ni Sayuri ang gaspang ng kanyang mga palad noong siya pa ang naglalaba ng mga barong ni Koji tuwing madaling araw. Ang mga sugat mula sa pagkayod upang makatipid ng bawat sentimo. Ngunit ngayon, ang kanyang mga kamay ay makinis, malambot, at pinalalamutian ng singsing ng Daimaru. Ang mga sugat ay wala na, gaya ng kanyang pag-ibig na matagal nang nabaon sa limot. Huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig. Bulong ni Sayuri, ngunit ang bawat pantig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom tila isang kulog. Ang anak ko ay walang ama na katulad mo. Ang ama niya ay ang pangarap na pinatay mo, at ang ina niya ay ang reynang wumasak sa iyo. Sa gilid, si Mika ay pilit na tumatayo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kahihiyan, habang ang mga bisita ay patuloy na kumukuha ng video sa kanilang pagbagsak. Koji, tumayo ka riyan. Huwag kang magmakaawa sa babaeng yan. Mika, I'm still here. Hiyaw ng babaeng dati ay akala mo ay reyna ng kagandahan, ngunit ngayon ay tila isang sirang manika na wala ng halaga. Ngunit hindi sila pinakinggan ni Sayuri. Lumingon siya kay Tanaka na noon ay nakatayo ng matikas sa kanyang likuran. Ilabas na sila, Tanaka. Ang amoy ng kanilang kasinungalingan ay sumisira sa bango ng mga bulaklak sa gabing ito. Habang kinaladkad ng mga security guard si Koji palabas, ang lalaki ay patuloy na sumisigaw, nagmamakaawa, at nangangako ng mga bagay na wala na siyang kakayahang ibigay. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na kumakaladkad sa makinis na sahig ay tila isang huling martsa ng isang talunan. Ngunit ang tagumpay ni Sayuri ay panandalian lamang. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang pasulong si Tio Ricardo. Ang matandang lalaki ay may dalang isang nangiting kasing pait ng lason. Hawak niya ang isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno. Isang dokumentong hindi inaasahan ng sinuman. Masyado kang nagmamadali, Sayuri. Wika ni Ricardo, ang kanyang boses, ay pumuno sa katahimikan ng silid. Maaring ikaw ang may hawak ng kumpanya ngayon, ngunit ayon sa lihim na kodisil ng iyong ama na hawak ko, ang lahat ng ari-arian ng Daimaru ay mapupunta sa kumpanyang hawak ko kapag napatunayang may anak ang iyong ama sa labas. At heto siya, isang lalaking may katangkaran at may misteryosong aura ang pumasok sa ballroom. Ang kanyang muka ay may pagkakahawig sa ama ni Sayuri, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Meet your half-brother, Sayuri, pagpapatuloy ni Ricardo. At ngayong gabi, hindi lang si Koji ang mawawalan ng lahat, kundi pati ikaw. Napatitig si Sayuri sa lalaking tinawag na kanyang kapatid. Ang sing-sing sa kanyang daliri ay tila biglang bumigat. Ang laban na akala niya ay tapos na ay tila isa lamang panimula sa isang mas malaking bagyo na handang lumunod sa kanya at sa kanyang anak. Hindi mo ba alam, Sayuri? Ang iyong amang itinuring mong santo ay may lihim na buhay sa labas ng inyong palasyo. Hindi ka nag-iisa dahil ang dugong nananalatay sa iyo ay nananalatay din sa lalaking ito na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Tio Ricardo ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong ballroom, pinapatay ang bawat kislap ng tagumpay na binuo ni Sayuri. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Koji. Ang pagkatao ng kanyang ama, ang lalaking naging pundasyon ng kanyang dangal, ay biglang nanganib na gumuho sa harap ng maraming tao. Nakatayo si Sayuri sa gitna ng entablado. Ang kanyang esmeraldang gown ay tila naging isang mabigat na baluti na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang bawat pares ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya, hindi na sa paghanga, kundi sa isang mapanghusgang kuryosidad. Ang marangyang paligid na kanina ay saksi sa kanyang pagbabalik ay biglang naging isang malamig na korte kung saan siya ang nasasakdal. Meet Ren, Sayuri, ang iyong kapatid, pagpapatuloy ni Ricardo habang inilalapit ang misteryosong lalaki. Siya ang bunga ng pag-ibig na hindi kailanman kinilala ng iyong ama dahil sa takot na masira ang inyong pangalan.
At sa ilalim ng batas ng Daimaru, ang pagkakaroon ng anak na lalaki ay may mas malaking timbang sa pagmamana ng korporasyong ito. Tinitigan ni Sayuri ang lalaking nagngangalang Ren. Ang pagkakahawig nito sa kanyang ama ay hindi maitatanggi. Ang hugis ng ilong, ang matikas na panga, at ang malamig na tingin. Sa loob ni Sayuri, ang bawat ugat ay tila gustong sumabog sa tindi ng sakit at pagkalito. Papa, paano niyo nagawa ito? Ang tanging tanong na umuukit sa kanyang puso. Bagaman nananatiling tikom ang kanyang mga labi. Hi sis! Wika ni Ren sa isang tonong puno ng pagyayabang at pait. Ang kanyang Taglish ay mas kanto kaysa sa formal na pananalita ng mga Daimaru. I heard you've been playing Queen lately. Pero tapos na ang laro. I'm here to take what is rightfully mine. Ang singsing na yan. Hindi iyan bagay sa kamay ng isang babaeng itinapon lang ng sariling asawa. Naramdaman ni Sayuri ang paghapdi ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang pumatak ang anumang luha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kwintas, isang laket na naglalaman ng maliit na buhok ng kanyang anak na si Akio. Sa gitna ng kaguluhan, ang haplos ng laket na yon ay nagpaalala sa kanya na hindi lang siya anak ng kanyang ama. Siya rin ay ina ng isang sanggol na walang ibang aasahan kundi siya. Maaring may dugo kayo ni Papa, Ren. Ang boses ni Sayuri ay lumabas na malamig at matatag, bagaman ang kanyang kalooban ay parang nadudurog na papel. Ngunit ang pagiging isang Daimaru ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa integridad, sa sakripisyo at sa katapatan. Mga bagay na halatang wala sa inyo ni Tio Ricardo. Integridad? Tawa ni Ricardo, isang tunog na tuyo at walang buhay. Huwag kang magmalinis, Sayuri. Sa oras na ito, ang mga abogado ko ay naghahain na ng petisyon sa korte upang i-freeze ang lahat ng iyong assets. Magsisimula na ang DNA test at habang ginagawa yon, kailangan mong bumaba sa iyong trono. Sa gilid ng ballroom, nakita ni Sayuri ang kanyang mga tauhan na nagsisimulang magbulungan. Ang tiwalang binuo niya sa loob ng ilang buwan ay tila natatangay ng isang malakas na agos. Si Tanaka ay mabilis na lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay bakas, ang matinding pag-aalala. Senyorita, kailangan nating umalis dito, bulong ni Tanaka. Masyadong maraming media ang nakapaligid. Ang skandal na ito ay sisira sa stock market ng Daimaru bukas ng umaga. Habang dahan-dahang lumalakad si Sayuri palabas ng ballroom, nadaanan niya si Koji na kanina ay pinapanood lamang ang lahat mula sa gilid. Isang mapangyam na ngiti ang nakapinta sa mukha ng kanyang dating asawa. Si Sayuri, karma is real, bulong ni Koji habang siya ay kinaladkad na ng mga guard. Akala mo ikaw na ang panalo? Pareho lang tayong mawawalan ngayon. Hindi sumagot si Sayuri. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa kanyang sasakyan. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan sa loob ng kotse ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang kanyang sarili. Tanaka, wika niya. Ang boses ay paos. Totoo ba? May iba bang pamilya si Papa? Hindi ko alam, senyorita. Ngunit ang mga dokumentong hawak ni Ricardo, mukhang tunay ang mga selyo. Sagot ni Tanaka habang nakatingin sa labas. Biglang tumunog ang telepono ni Sayuri. Isang alerto mula sa security system ng kanyang bahay. Ang screen ay nagpapakita ng isang grupo ng mga kalalakihan na pilit na pumapasok sa loob ng kanyang bakuran, ang lugar kung saan naroon ang kanyang anak na si Akio. Tanaka, ang baby, may mga tao sa bahay. Sigaw ni Sayuri, ang kanyang puso ay tila hihinto sa takot. Sino ang mga taong ito na nangangahas na saktan ng kanyang anak? At hanggang saan ang kayang gawin ni Ricardo at Ren upang makuha ang kapangyarihan ng Daimaru? Kahit na ang buhay ng isang inosenteng sanggol ang maging kapalit. Iwanan mo ang lahat ng ito sa Yuri o mawawalan ka ng dahilan para mabuhay.
Ang boses ni Tio Ricardo sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng kamatayan, walang bahid ng pag-aalinlangan at puno ng tagumpay. Para kay Sayuri, ang bawat salitang iyon ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa kanyang puso, na nagpapahinto sa daloy ng kanyang dugo. Ang karangyaan ng kanyang sasakyan, ang ningning ng kanyang esmeraldang gown, at ang kapangyarihang hawak niya sa Daimaru ay biglang nawalan ng kulay. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang mukha ng kanyang anak na si Akio, ang kanyang hininga, ang kanyang ngiti, at ang kanyang kaligtasan. Tanaka, bilisan mo! Pakibilisan ang pagmamaneho! Halos isigaw ni Sayuri, ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa leather na upuan ng sasakyan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang tunog ng makina ng sasakyan na humahagibis sa gitna ng gabi ay tila isang mabilis na tibok ng pusong naghahabol sa oras. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay siksik sa takot. Tinitigan ni Sayuri ang monitor ng kanyang security system sa telepono, ngunit ang screen ay biglang naging itim. Pinutol nila ang linya. Pinutol nila ang tanging koneksyon niya sa kanyang anak. Senyorita, huwag po kayong magpapadala sa takot. Iyan ang gusto nila. Mahinahong wika ni Tanaka. Bagaman ang kanyang mga mata sa rearview mirror ay bakas din ang matinding tensyon. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag. Pilit na iniiwasan ang anumang pagkakamali sa gitna ng mabilis na pagpapatakbo. Nang makarating sila sa tapat ng mansyon, ang malaking pintuang bakal ay nakabukas ng bahagya. Isang tanawing hindi kailanman nangyayari sa ilalim ng mahigpit na seguridad ni Sayuri. Ang bawat hakbang ni Sayuri palabas ng sasakyan ay tila isang pakikipagtuos sa grabidad. Ang laylayan ng kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa basang damo, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling mabilis na paghinga at ang malakas na pagpintig ng dugo sa kanyang mga pilus. Pabalibag niyang binuksan ang pintuan ng bahay. Ang malawak na sala ay madilim, maliban sa isang maliit na liwanag na nagmumula sa itaas ng hagdan sa silid ni Akio. Ang bawat baitang na inaakyat ni Sayuri ay tila isang taon ng pagdurusa. Ang kanyang puso ay kumakaba ng ganoon na lamang, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng nursery. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Ren sa isang tumba-tumbang kahoy. Dahan-dahang idinuduyan ang kanyang sarili. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na asul na kumot, ang kumot na ginagamit ni Akio gabi-gabi. Ang bata ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna, walang kinalaman sa panganib na nakapaligid sa kanya. Napakatahimik niya, sis. Bulong ni Ren. Ang kanyang nangiti ay tila isang lason sa gitna ng kadiliman. Parang si Papa nung natutulog sa huling pagkakataon. Walang kamuwang-muwang na ang mundo niya ay unti-unti nang kinukuha ng iba. Huwag mong hawakan ang kumot na yan. Lumayo ka sa anak ko. Ang boses ni Sayuri ay mababa. Puno ng banta na tila isang tigre na handang sumakmal para sa kanyang tuta. Na ito, sa gitna ng matinding panganib, hindi lumapit si Sayuri upang makipag-away. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Ren. Ito ang sakripisyo ng isang ina. Ang ibaba, ang kanyang dangal at kapangyarihan para sa kapayapaan ng kanyang anak. Hinaplos niya ang sahig, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ano ang gusto mo, Ren? Ang Daimaru, ang pera, ang titulo? Tanong ni Sayuri. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinibigay niya. Kunin mo na ang lahat. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Huwag mo siyang idamay sa kasalanan ng mga matatanda. Tumayo si Ren. Ang tunog ng tumba-tumba na huminto sa paggalaw ay tila isang formal na pagtatapos ng usapan. Lumapit siya kay Sayuri at inihulog ang asul na kumot sa harap nito.
Hindi lang pera ang gusto ko sa Yuri. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko. Ang mabuhay sa anino. Ang itago bilang isang kahihiyan. Gusto kong makita kang walang-wala. Gaya ng iniwan mo kay Koji. Si Koji? Gulat na tanong ni Sayuri. Kasabwat mo ang lalaking iyon. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Ren. Si Koji ay isang kasangkapan lamang. Pero ngayong gabi, may regalong iniwan ng tiyo nating si Ricardo para sa'yo. Inabot ni Ren ang isang envelope mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa kandungan ni Sayuri. Basahin mo. Iyan ang huling lagda ng korte. Dahil sa kasong isinampa namin tungkol sa iyong pagkatao, pansamantalang inililipat ang kustodya ng lahat ng assets ng Daimaru at ang karapatan sa pangangalaga ng bata. Sa akin, bilang ang tanging lalaking tagapagmana na kinikilala ng bagong testamento, nanginig ang buong mundo ni Sayuri. Ang papel na hawak niya ay hindi lang tungkol sa kumpanya. Ito ay isang legal na kautusan na nagsasabing maaari nilang kunin si Akio mula sa kanya sa kahit anong oras. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Bulong ni Sayuri, ang kanyang paningin ay nagdidilim sa tindi ng pait. Magagawa namin sa Yuri. Dahil sa batas, ikaw ay isa na lamang dayuhan sa sarili mong tahanan. Wika ni Ren habang naglalakad palabas. May 24 na oras ka para lisanin ang mansyong ito. At kung susubukan mong itago ang bata, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Naiwan si Sayuri sa gitna ng nursery. Mahigpit na yakap ang maliit na asul na kumot ng kanyang anak. Ang silid na dati puno ng mga pangarap at masasayang plano ay nabalot ngayon ng malamig na katahimikan. Sa gitna ng gabi, ramdam niya ang bigat ng pag-iisa at pangungulila. Hindi lamang tao ang tila tumalikod sa kanya, pati ang mundong minsan niyang pinagkatiwalaan ay parang unti-unti na ring gumuguho. Ngunit sa kabila ng sakit at kawalan ng pag-asa, may maliit na bahagi ng kanyang puso na tumatangging tuluyang sumuko. Dahil alam niyang kahit gaano kalakas ang sistemang pilit siyang pinatatahimik, darating din ang araw na mahahanap niya ang lakas upang ipaglaban ang sarili at ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa bawat segundong dumadaan, unti-unting pinapatay ng takot ang aking puso. Ngunit sa bawat pintig nito, mas lalong tumitindi ang aking panata. Hindi ko hahayaang maging biktima ang aking anak sa mundong binuo ng inyong kasamaan. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng nursery. Ngunit para kay Sayuri, ang bawat sinag ng araw ay tila isang babala. Mayroon na lamang siyang ilang oras bago tuluyang ipatupad ang kautusan ng korte. Nakaupo siya sa tabi ng kuna ni Akio, pinagmamasdan ng payapang paghinga ng kanyang anak. Ang bawat mahinang buntong hininga ng sanggol ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Isang musikang ayaw niyang matapos. Senyorita, kailangan na nating kumilos. Ang mga abogado ni Ricardo ay nasa labas na. Bulong ni Tanaka. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamadali ngunit may kalakip na katapatan. Tumayo si Sayuri. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng porselana, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng determinasyon na tanging ang isang ina lamang ang nagtataglay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang maliit na talampakan ni Akio. Ang init ng balat ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang harapin ang huling laban. Hindi tayo aalis, Tanaka. Wika ni Sayuri, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Dahil sa gabing ito, ang katotohanan ay hindi na mananatiling nakatago sa dilim. Sa loob ng malamig at marangyang boardroom ng Daimaru Group, tahimik na nakaupo sina Ricardo at Ren kasama ang kanilang mga legal na tagapayo. Sa ibabaw ng mahabang mesa ay nakalatag ang mga dokumentong magpapatibay sa tuluyang paglipat ng kapangyarihan sa kumpanya. Makikita sa kanilang mga mukha ang kumpiyansa at pananabik, tila mga taong naniniwalang nasa kanilang mga kamay na ang buong hinaharap ng Daimaru Group. Habang isa-isang sinusuri ang mga papel,
Ang hangin sa silid ay puno ng ambisyon at lihim na kompetisyon. Sa isang sulok naman, tahimik na nakatayo si Koji. Pilit siyang nakikisabay sa mga ngiti at usapan ng mga bagong pinuno ng kumpanya, umaasang mapapansin at mabibigyan ng puwang sa mundong unti-unti nilang inaangkin. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na kumpiyansa, mababa na agang takot na baka sa huli ay isa lamang siyang maging kasangkapan na madaling iwanan kapag wala ng pakinabang. "Pirmahan mo na ito sa Yuri," malamig na sabi ni Ren habang inilalapag ang panulat sa harap niya. "Hayaan mo kaming magdesisyon para sa kinabukasan ng bata." Bahagya siyang ngumiti, ngunit walang init ang kanyang mga mata. "Marami ka ng pinagdaanan bilang asawa," dagdag niya. "At ngayon, gusto naming tiyakin na magkakaroon ng mas maayos na direksyon ang buhay ng anak mo." Tahimik na napatingin si Sayuri sa mga dokumento sa mesa. Sa bawat salitang naririnig niya, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng paghusga at pag-agaw sa karapatang minsan niyang pinanghawakan bilang ina. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuan. Pumasok si Sayuri, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom. Kasunod niya si Tanaka at isang matandang lalaki na nakasuot ng puting Amerikana, ang dating doktor ng pamilya Daimaru na akala ng lahat ay matagal nang pumanaw. Ang mukha ni Ricardo ay biglang namutla, ang kanyang hawak na panulat ay dahan-dahang nalaglag at lumikha ng isang mahinang tunog sa makinis na mesa. "Akala niyo ba ay ganoon kadali niyo akong malilinlang?" Wika ni Sayuri. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ang DNA test na ipinakita niyo ay huwad. At ang lalaking ito na sinasabi niyong kapatid ko, siya ay hindi anak ni Papa. Siya ay anak mo, Ricardo, sa isa sa mga dating tauhan ng kumpanya na pinilit mong manahimik." Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang bawat tao sa silid ay tila hindi makahinga. Ipinakita ni Tanaka ang mga dokumento mula sa isang tagong laboratorio sa ibang bansa, ang tunay na DNA results at ang testimonya ng doktor tungkol sa pagkabaog ni Ricardo na pilit nitong itinatago. "You're a fraud, Ricardo." At ang testamentong hawak mo, isang pekeng kopya na binuo niyo gamit ang mga ninakaw na selyo. Pagpapatuloy ni Sayuri habang lumalapit sa kanyang tiyo. Hindi ito totoo." Hiyaw ni Ren. Ang kanyang pagyayabang ay napalitan ng matinding takot. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ricardo, pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. "Ricardo Daimaru at Ren, kayo ay arestado para sa falsification of public documents, kidnapping threats, at economic sabotage." Habang kinaladkad ang dalawa palabas, lumapit si Koji kay Sayuri. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. "Sayuri, I can help you testify against them. Please, let me stay. Let me be with Akiyo." Tiningnan siya ni Sayuri ng may matinding pandidiri. "Koji, ang tanging tulong na maibibigay mo sa amin ay ang tuluyang paglaho mo sa buhay namin. Guards, ilabas ang basurang ito." Nang mailabas na ang lahat, naiwan si Sayuri sa gitna ng boardroom. Ang bawat piraso ng kasamaang humarang sa kanya ay ientunti ng naglalaho. Ang katarungang matagal niyang ipinaglaban ay sa wakas ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang natanggap ni Tanaka. Ang mukha ni Tanaka ay tila nawalan ng kulay. "Senyorita, ang yaya ni Akiyo. Nawawala siya at kasama niya ang bata." Ang huling nakakita sa kanila ay patungo sa direksyon ng lumang bodega sa pier. "Ano?" Halos mawalan ng malay si Sayuri. "Sino ang may gawa nito?" "Si Koji, senyorita," sagot ni Tanaka habang mabilis na tumatakbo patungo sa pinto. Ang huling desperadong hakbang ng isang lalaking wala nang mawawala. Napatakbo si Sayuri palabas. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng takot. Ang bawat hakbang niya ay puno ng panalangin.
Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang pinakamalaking panganib ay nagsisimula pa lamang. Paano niya maililigtas ang kanyang anak mula sa kamay ng lalaking minsan niyang minahal? Ngunit ngayon ay handang pumatay para lamang sa paghihiganti. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Koji. Huwag mong hayaang ang huling alaala niya sa iyo ay ang kalupitang ito. Ang boses ni Sayuri ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa madilim at maalat na dagat sa pantalan. Nakatayo siya sa gitna ng isang abandonadong bodega kung saan ang amoy ng kalawang at nabulok na kahoy ay tila humahalo sa halimuyak ng panganib. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na dahan-dahang umiindayog sa kisame. Lumilikha ng mga aninong tila mga halimaw na sumasayaw sa dingding. Sa dulo ng bodega, malapit sa bukana na nakaharap sa kailaliman ng tubig, nakatayo si Koji. Hawak niya ang sanggol na si Akio. Ang kanyang mga mata ay dilat, puno ng puyat at pagkabalisa, habang ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling tuksido ay punit-punit na, tila isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. "Huwag kang lalapit, Sayuri!" Hiyaw ni Koji. Ang kanyang tinig ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. "You ruined my life. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang bahay, ang kumpanya, ang dangal ko. Wala na akong babalikan. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay, Koji." Mahinahong sagot ni Sayuri, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa takot para sa kanyang anak. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko, ngunit mas pinili mo ang kasakiman. Huwag mong idamay ang bata. Si Akio ay walang kasalanan. Anak ko rin siya." Tawa ni Koji, isang tunog na tuyo at walang katinuan. "Pero dahil sa iyo, hinding-hindi niya ako kikilalanin bilang ama. Mas mabuti pang mawala na lang kaming dalawa kaysa makita kayong masaya habang ako ay nabubulok sa hirap." Dahan-dahang humakbang pasulong si Sayuri. Sa bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa maalikabok na semento, naramdaman niya ang isang uri ng lakas na hindi nagmumula sa yaman ng mga Daimaru, kundi sa pagiging isang ina. Sa gitna ng kamatayan at buhay, hindi na siya natatakot para sa sarili niya. "Tingnan mo ako, Koji," wika ni Sayuri. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ng lalaki. "Tingnan mo ang babaeng minsan mong itinapon sa ulan. Akala mo ba ay natalo mo ako noon? Hindi. Ang gabing iyon ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang kumpanya, kundi ang buhay na hawak mo na ngayon. Pakiusap. Tingnan mo ang mukha ni Akio. Tingnan mo ang kanyang kawalang malay." Bahagyang napatingin si Koji sa sanggol. Sa sandaling iyon, ang maliit na kamay ni Akio ay dahan-dahang gumalaw at humawak sa daliri ni Koji. Isang banayad at mainit na haplos na tila isang huling pagtatangka ng langit na baguhin ang puso ng isang makasalanan. Ang katahimikan sa bodega ay naging kasing bigat ng tingga. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hampas ng mga alon sa mga poste ng pantalan. Naramdaman ni Sayuri ang pagluwag ng hawak ni Koji sa bata. Ang mga balikat ng lalaki ay dahan-dahang bumagsak at ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luhang hindi nahuwad kundi bunga ng isang huling pagsisisi. "I'm sorry, Akio. I'm so sorry." Bulong ni Koji. Ang boses niya ay halos hindi na marinig. Dahan-dahan niyang inilapag ang bata sa isang ligtas na kahon sa tabi ng pader bago siya tuluyang napaluhod sa semento. Sa pagkakataong yon, mabilis na lumapit ang mga pulis mula sa dilim. Ang tunog ng mga sapatos na tumatakbo sa semento at ang mabilis na pag-aresto kay Koji ay tila isang formal na pagtatapos ng mahabang bangungot. Mabilis na binuhat ni Sayuri si Akio. Niyakap niya ang bata ng napakahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng sanggol. Ang init ng katawan ng kanyang anak ang naging huling gamot sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Ang digmaan ay tapos na. Wala nang Ricardo, wala nang Ren, at wala na ang anino ni Koji na hahabol sa kanila. "Ligtas na tayo, anak.
Bulong ni Sayuri habang naglalakad palabas ng bodega patungo sa sumisikat na araw sa silangan. Ligtas na tayo. Nakalabas na sila sa dilim. Ang bawat hakbang ni Sayuri palayo sa bodega ay tila isang pag-akyat patungo sa isang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, katarungan, at wagas na pagmamahal. Ang reyna ng Daimaru ay hindi lang nabawi ang kanyang trono, kundi nahanap din niya ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ng Isla de Daimaru ay tila isang banayad na paalala na ang lahat ng unos, gaano man ito kalakas, ay may katapusan. Ang sikat ng araw sa hapon ay may kulay na ginto, na nagbibigay ng init sa bawat sulok ng hardin kung saan ang mga bulaklak ng frangipani ay nagsisimulang bumukadkad na nagkakalat ng kanilang matamis na samyo sa hangin. Sa gitna ng katahimikang ito, nakatayo si Sayuri, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng sarili niyang puso. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa pantalan. Ang mga balita tungkol sa pagkakakulong ni na Ricardo, Ren at Koji ay unti-unti nang nabaon sa limot ng publiko. Ang hustisya ay naging ganap at ang bawat barya at ari-ari ang kinuha mula sa kanyang pamilya ay naibalik ng may dangal. Ngunit para kay Sayuri, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbabalik ng kanyang yaman, kundi ang kalayaang makahinga ng walang takot at ang kakayahang tumingin sa salamin ng may buong paggalang sa babaeng nakikita niya roon. "Mommy, look, boat!" Ang boses ni Akio, na ngayon ay isa ng malusog at masiyahing bata, ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Ang maliliit na paa nito ay mabilis na humahakbang sa malambot na damo. Binuhat ni Sayuri ang kanyang anak at hinalikan ang mabilog nitong pisngi. Naramdaman ni Sayuri ang isang uri ng kaganapan na hindi kayang ibigay ng anumang posisyon sa kumpanya. Ang bigat ng bata sa kanyang mga braso ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan, malayo sa mga anino ng kanyang nakaraan. Naisip niya si Koji. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanong tungkol sa pagpapatawad ay nanatili sa kanyang isipan. Pinatawad na ba niya ito? Kung ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalik sa kung ano ang dati, ang sagot ay hindi. Ngunit kung ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit at pait ang kanyang bawat desisyon, kung ganoon ay malaya na siya. Hindi niya pinatawad si Koji dahil nararapat ito, kundi dahil nararapat ang kanyang sarili at si Akio sa isang buhay na walang bahid ng puot. Ang anino ni Koji ay isa na lamang malabong bahagi ng kanyang kasaysayan. Isang aral na kailangan niyang matutunan upang maging mas matatag. "Senyorita, handa na po ang hapunan," malumanay na wika ni Tanaka na lumitaw mula sa likuran. Ang matanda ay nananatiling matikas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan ang kanyang pinakamahal na alaga. Nakarating na rin po ang ulat mula sa kumpanya. Ang Daimaru Foundation ay nakapagpatayo na ng 10 bagong shelter para sa mga inang biktima ng karahasan sa tahanan. Napangiti si Sayuri. Ito ang kanyang layunin ngayon, ang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maging boses ng mga taong hindi marinig, ang maging kanlungan ng mga babaeng akala ay wala ng pag-asa. "Salamat, Tanaka. Salamat sa lahat," sagot ni Sayuri. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Habang lumalakad sila patungo sa mansyon, dumaan sila sa isang maliit na rebulto na itinayo ni Sayuri para sa kanyang ama. Hinaplos niya ang marmol nito, isang tahimik na pasasalamat para sa gabay na naramdaman niya sa gitna ng kanyang pakikipaglaban. Ang lihim ng kanyang ama ay hindi na isang sugat. Ito ay naging bahagi na ng katotohanang kailangan niyang tanggapin na ang bawat tao, kahit ang mga pinakamamahal natin, ay may mga pagkakamaling nagagawa. Ngunit ang mahalaga
ay ang kabutihang iniwan nila sa huli. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa abot tanaw na nag-iiwan ng mga guhit ng kulay ube at rosa sa langit. Ang gabi ay dahan-dahang dumadating, ngunit hindi na ito ang gabi ng ulan at pagtataksil. Ito ay gabi ng kapayapaan, gabi ng pasasalamat, at gabi ng muling pagsilang. Ang kwento ni Sayuri ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay isang kanta ng katatagan. Isang paalala sa bawat babae na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng mga taong tumalikod sa atin, kundi ng ating lakas na tumayo muli. Punasan ang ating mga luha at maglakad ng may taas noong dangal patungo sa liwanag ng ating sariling tagumpay. Ang Reyna ng Daimaru ay hindi na lamang isang titulo. Ito ay isang paninindigan na ang tunay na korona ay ang ating pagmamahal sa sarili at ang ating tapang na harapin ang bukas ng walang takot.